Isang buwan bago matapos ang one-year ban, inihahanda na raw nilang grupo ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga inaabangan ang pasya kaugnay sa apela ng Kamara sa Korte Suprema na baligtarin ang nauna nitong desisyon na unconstitutional ang impeachment complaint noong 2025. Balita hatid ni Jonathan Andal. Sa February 6, tapos na ang isang taong pagbabawal na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na base sa ruling ng Korte Suprema. Ibig sabihin, pwede na muling ihabla ang bise, bagay na pinag-aandaan na ng ilang grupo at individual ayon sa Makabayan Bloc sa Kamara. Pero maghihintay muna sila hanggang Pebrero kung maglalabas na ng desisyon ng Korte Suprema sa apela noon ng mga complainant na baligtarin ang unang desisyon ng mga maestrado na nagsabing walang bisa at labag sa konstitusyon ng impeachment complaint noon laban sa bise. Kung sakaling mag-reconsider ang Supreme Court sa decision niya, di ibig sabihin nito magpapatuloy na yung trial sa Senado. Hindi na kailangang mag-refile. Pero kung sakaling hindi pa lumabas ang desisyon by February, then mag-uusap yung mga complainants at malamang mag-decide na mag-refile. Ayon kay Representative Antonio Tino, sa posibleng bagong impeachment complaint, mananatiling grounds ang umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential at intelligence funds. Pero pinag-aaralan din kung idaragdag ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni na VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsabing pinondohan ng mga drug dealer at pogo ang election campaign noon ng bise. May mga binanggit doon na maaaring kaugnay sa paggamit sa confidential and intelligence funds. Noong 2025, umabot sa 215 congressmen ang pumirma sa impeachment ng bise. Maaabot pa rin kaya ang ganitong numero? Tingin ko makakuha pa rin ito ng 1/3 support. No? Dapat lang dahil nananatiling valid, legitimate at nangangailangan ng pananagutan yung tanong ng mga kababayan natin, no? Anong nangyari doon sa confidential funds? Pero kung hindi na makuha ang 1/3, di ano ba, nagbago na ba ang ihip ng hangin? Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni VP Sara. Pero sabi niya noong Desyembre, hindi na niya ito ay kinagulat at tinawag itong bargaining chip para sa 2026 national budget. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.